Malamig ang hangin ng gabing iyon. Tahimik ang buong bayan, tila natutulog sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Pero sa kabila ng katahimikang iyon, may isang nilalang na gumagalaw sa dilim. Isang aninong halos hindi makita, nagmamasid, nag-aabang. Si Mang Isko, ang matandang bantay ng gilingan, ang unang nakaramdam ng kakaiba. Karaniwan na siyang nag-iisa tuwing gabi, sanay na sa tunog ng mga kuliglig at huni ng mga ibon. Pero ngayong gabi, wala siyang marinig. Tila ba pati ang kalikasan ay natakot at nanahimik. Kinilabutan siya, pero pinilit niyang huwag magpahalata. Kinuha niya ang kanyang lampara at sinubukang silipin ang paligid. Wala siyang nakita pero pakiramdam niya may mga matang nakatingin sa kanya. Sa kabilang bahagi ng bayan, si Carlo, isang batang mahilig maglaro sa labas kahit 10 oras ng gabi, ay tumatakbo papasok ng kanilang bahay, nanginginig at umiiyak. "Nay! Nay! Andoon siya!" Sigaw niya habang mahigpit na yumakap sa kanyang ina. Nakatingin siya sa akin mula sa likod ng puno. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Alam nilang hindi basta-basta nagsisinungaling ang kanilang anak, pero hindi rin nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Mabilis na kumalat ang balita sa bayan. May mga nagsasabing baka guni-guni lang ni Carlo. Ang iba naman, tahimik pero halatang takot. Hindi ito ang unang beses na may ganitong kwento. Matagal nang may alamat tungkol sa isang nilalang na minsan nang nagdala ng takot sa kanilang bayan. Sinasabing matagal na itong nawala, pero ngayon parang bumalik ito. Si Kapitan Raul, ang pinuno ng bayan, ay nagpasya na alamin ang totoo. Kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan, nagsimula silang magmasid sa paligid. Wala pang isang oras, may natagpuan silang kakaiba sa gilid ng kagubatan. Malalaking bakas ng paa, mas malaki kaysa sa paa ng kahit sinong tao sa bayan. Ang iba ay bahagyang lumubog sa lupa na parang may mabigat na bagay na dumaan. Hindi ito normal, bulong ng isa sa kanila. Nagdesisyon silang sundan ang mga bakas patungo sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Mas lumalamig ang hangin sa bawat hakbang at parang mas bumibigat ang paligid. Wala ni isa man ang gustong magsalita, pero alam nilang lahat, hindi na ito pangkaraniwang investigasyon. Biglang may marahang yabag na narinig sa kanilang likuran. Napatigil sila. Dahan-dahan nilang itinapat ang kanilang ilaw sa pinagmulan ng tunog, pero wala silang nakita. Ngunit ilang saglit lang ang lumipas, naramdaman nilang parang may gumagalaw sa paligid nila. Isang aninong mabilis na dumaan sa pagitan ng mga puno. At bago pa nila maunawaan ang nangyayari, isang malalim at mababang ungol ang pumailanlang mula sa loob ng kagubatan. Isang tunog na hindi nila kailanman narinig sa buong buhay nila. Nanlamig si Kapitan Raul. Hindi na ito haka-haka. Hindi na ito alamat lang. May isang bagay na bumalik sa bayan. At ang tanong, ano ang pakay nito? Napalunok si Kapitan Raul habang mahigpit na hinawakan ang kanyang lampara. Ramdam niyang hindi siya nag-iisa. May isang bagay na nagtatago sa dilim, nagmamasid sa kanila. Napatingin siya sa kanyang mga tauhan at kahit hindi man sila nagsasalita, kitang-kita niya ang takot sa kanilang mga mata. "Kap, anong gagawin natin?" Bulong ni Luis, ang isa sa mga bantay. Nanginginig ang kanyang boses, tila ba nais na niyang umatras. Pero bago pa makasagot si Kapitan Raul, may biglang kumaluskos mula sa mga dahon sa kanilang paligid. Mabilis nilang itinapat ang kanilang ilaw, pero tulad ng inaasahan, wala silang nakita. Ngunit sa kabila ng kawalan, ramdam nilang hindi lang ito imahinasyon. Tila ba may isang nilalang na pilit iniiwasan ang kanilang paningin. Habang nag-aalangan silang lumapit pa sa kabilang bahagi ng bayan, si Mang Isko ay hindi pa rin mapakali. Hindi niya maalis sa isip ang naramdaman niyang presensya sa gilingan kanina. Habang nakaupo siya sa kanyang duyan, muli siyang napatingin sa kagubatan sa di kalayuan. Dati-rati, ang tanawin na ito ay pamilyar at tahimik. Pero ngayong gabi, tila may ibang nagbago. Ang liwanag ng buwan ay hindi umaabot sa kaloob-looban ng mga puno at parang may gumagalaw sa ilalim ng anino. Hindi niya namalayang napahigpit ang hawak niya sa kanyang tungkod. Ilang saglit pa, isang malamig na hangin ang dumaan at sa kanyang pandinig, tila may mahina siyang narinig, isang malalim at mabagal na paghinga na parang isang nilalang na kanina pa nagmamasid sa kanya. Samantala, sa bahay ni na Carlo,
Tahimik ang bata habang nakasilip sa bintana. Pilit niyang nilalabanan ng antok, ayaw niyang ipikit ang kanyang mga mata dahil baka sa pagdilat niya, makita niya ulit ang nakakatakot na mga matang tumingin sa kanya noong isang gabi. Nay, hindi ka ba natatakot? Mahinang tanong niya sa kanyang ina. Saglit itong natigilan bago ngumiti at hinaplos ang buhok ng anak. Huwag kang mag-alala anak, wala namang mangyayari sa atin. Pero kahit paano siyang ngumiti, hindi niya maitago ang pangamba sa kanyang boses. Habang sinusubukan ng bayan na intindihin ang misteryong bumabalot sa kanila, may isang bagay silang hindi pa rin alam. Ang nilalang na bumalik ay hindi basta-basta nagpapakita. Nagmamasid lang ito, naghihintay ng tamang pagkakataon. At bago pa man nila maisip kung paano ito pipigilan, sa kadiliman ng kagubatan, may isang pares ng pulang mata ang muling sumilip. Dahan-dahang gumalaw, papalapit sa bayan. Habang ang mga tao sa bayan ay tuluyan ng hindi mapakali, si Kapitan Raul ay nagtipon ng ilang matatandang residente upang alamin kung may kahit anong impormasyon silang maaaring ibigay. Tahimik lamang si Lola Biring, ang pinakamatanda sa kanila, habang nakatitig sa malayong bahagi ng kagubatan. Para bang may alam siyang hindi pa niya naisabihin. Lola, ano po ba talaga ang alam niyo tungkol dito? Tanong ni Kapitan Raul, pilit na inuunawa ang takot sa mukha ng matanda. Matagal bago sumagot si Lola Biring. Nang magsalita siya, mahina ang kanyang boses, pero puno ng bigat ang bawat salita. Hindi ito unang beses na bumalik siya, anya. Noong bata pa ako, may mga nawala rin at hindi na muling nakita. Nagkatinginan ang mga naroon. May iba sa kanila na tila may naalala. Mga kwentong matagal nang tinatakpan ng takot. Pero hindi ba alamat lang yon? Bulong ni Mang Ernesto, halatang ayaw maniwala. Napailing si Lola Biring. Kung alamat lang, bakit may mga bakas? Bakit may mga matang nagmamasid sa atin mula sa dilim? Samantala, si Carlo ay hindi pa rin mapakali. Kahit mahigpit siyang niyayakap ng kanyang ina, alam niyang hindi lang ito panaginip. Alam niyang may isang nilalang na nakatingin sa kanila mula sa labas. Sa kanyang takot, hindi niya napansing dahan-dahang bumukas ang kanilang bintana. Marahang umihip ang malamig na hangin. Sa labas, sa ilalim ng malalaking puno, isang anino ang gumalaw. Hindi ito basta hayop, hindi rin ito tao. Isa itong nilalang na matagal nang nakatago at ngayong bumalik na ito, wala nang makapagsasabi kung sino ang susunod nitong kukunin. Sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng bayan. Isang sigaw ng takot at pagmamakaawa. Agad na naglabasan ang ilang residente mula sa kanilang mga tahanan, dala ang kanilang mga lampara. Si Kapitan Raul, kasama ang kanyang mga tauhan, ay mabilis na tumakbo papunta sa pinagmulan ng ingay sa bahay ni Mang Isko. Pagdating nila roon, bumungad sa kanila ang nakabukas na pinto, marahang umiindayog dahil sa malamig na hangin. Walang ilaw sa loob, pero ramdam nila ang kakaibang presensya. Mang Isko, sigaw ni Kapitan Raul, pero walang sumagot. Dahan-dahan nilang tinutok ang kanilang mga ilaw sa loob ng bahay. Sa sahig may mga gasgas at kalmot sa kahoy, tila ba may isang bagay na pilit pumasok sa loob. Ang kanyang upuang duyan ay wala na sa pwesto at ang mga gamit sa loob ng bahay ay nagkalat. Pero ang mas lalong nagpataas ng kilabot nila ay ang natagpuang malalalim na bakas sa lupa. Hindi ito paa ng tao, hindi rin hayop. Para itong bakas ng isang bagay na may matatalas na kuko, masyadong malaki at mabigat. Nasaan si Mang Isko? Tanong ni Luis. Pero walang nakasagot. Kasabay ng kanilang takot, naramdaman nilang may malamig na hangin na dumaan sa kanilang likuran. Napalingon sila. Doon sa di kalayuan, sa gilid ng kagubatan, may isang aninong nakatayo. Mataas, tahimik, at may dalawang pulang matang kumikislap sa dilim. Walang sino man ang nakagalaw. Tahimik na nagmasid ang nilalang. Tila ba alam nitong natatakot sila. At bago pa nila maunawaan ang dapat gawin, bigla itong gumalaw. Isang mabilis, halos hindi matanaw na kilos. At tuluyan ng naglaho sa kadiliman. Nanginginig si Kapitan Raul habang nakatutok ang tingin sa direksyong pinagtaguan ng nilalang. Tahimik ang lahat ni hindi makapagsalita. Ramdam nila ang matinding presensya na para bang kahit wala na sa kanilang paningin ang halimaw, hindi pa rin sila ligtas. Biglang may sumalampak sa lupa mula sa itaas ng bubong,
ni Mang Esko, isang bagay na mabigat at mabilis. Napaatras ang ilan sa takot. Agad na itinapat ni Luis ang kanyang lampara, ngunit wala siyang nakita. Maliban sa aninong gumagalaw sa mga poste ng kuryente. Para itong hindi tumatakbo sa lupa kundi gumagapang sa taas, dumadaan sa madidilim na bahagi ng mga bahay. Teka, ilan sila? Bulong ni Mang Ernesto habang pinipigil ang kaba. Napuno ng kaba ang lahat. Akala nila'y isang nilalang lang ang bumalik sa bayan, pero ngayon may isa pang gumagalaw sa dilim, o baka hindi lang dalawa. Napatingin si Kapitan Raul sa mga kasama niya. Hindi ito basta hayop na naliligaw lang sa gubat. Ang galaw nila ay may plano, may layunin. Samantala sa bahay ni Carlo, nagising siya sa malalakas na kaluskos sa kanilang bubong. Dahan-dahan siyang bumangon, nanginginig habang lumalapit sa bintana. Nang sumilip siya, nakita niyang gumagalaw ang anino ng isang malaking nilalang sa taas ng kanilang bahay. Para itong may mahahabang galamay na kumakapit sa kahoy, dahan-dahang gumagapang pababa. Mabilis siyang umatras, niyakap ang kanyang ina na mahimbing pang natutulog. Nanginginig siya, hindi alam kung sisigaw o tatakbo. Pero bago pa siya makagalaw, narinig niyang dahan-dahang bumukas ang kanilang pintuan. Hindi iyon ang kanyang ama. Hindi iyon ang kanyang ina. Sa labas sa may plaza, narinig ni Kapitan Raul ang isang sigaw ng bata mula sa di kalayuan. Napalingon silang lahat. Alam nilang hindi nila maaring balewalain ito. Kailangan nilang kumilos. Pero paano mo lalabanan ang isang bagay na hindi mo man lang makita ng maayos? Nagmamadaling tumakbo si Kapitan Raul at ang kanyang mga tauhan patungo sa bahay ni Carlo. Hindi nila alintana ang dilim o ang panganib na nagtatago sa paligid. Ang sigaw ng bata ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanilang isipan. Kailangang may gawin sila bago mahuli ang lahat. Pagdating nila sa bahay, bumungad sa kanila ang bahagyang nakabukas na pinto. Dahan-dahang inuuga ng malamig na hangin. Walang ingay sa loob, maliban sa mahihinang hakbang sa sahig na tila ba may gumagalaw sa dilim. "Carlo!" Tawag ni Kapitan Raul, pero walang sumagot. Dahan-dahang pumasok sila, ang kanilang mga lampara ay nanginginig sa kanilang mga kamay. Sa isang sulok ng silid, nakita nilang nakayakap si Carlo sa kanyang ina, nanginginig, hindi makapagsalita. Dahan-dahang itinaas ni Kapitan Raul ang kanyang ilaw, at doon sa may likod ng pintuan, nakita nila ang nilalang. Malaki ito, nakabaluktot ang katawan, at ang pulang mata nito ay kumikislap sa kadiliman. Ngunit sa halip na umatake, tila nag-aalangan ito. Para bang may kung anong pumipigil dito. Hindi ito basta halimaw na naghahanap ng biktima, may dahilan ito kung bakit bumalik. Biglang lumapit si Lola Biring, dala ang isang lumang kwintas na kumikislap sa ilalim ng liwanag. "Hindi kayo dapat nandito," mahinang bulong niya, pero mariing ang kanyang tono. Napaatras ang nilalang, tila ba natatakot sa hawak ng matanda. Ngunit bago ito tuluyang umatras, sa isang iglap, bumukas ang bubong at bumagsak mula sa itaas ang isa pang nilalang. Mas malaki, mas mabangis. Nagsigawan ng lahat habang gumalaw ang unang halimaw. Tila nagtatanggol sa kanila laban sa bagong dating. At tanghali nila naunawaan ang tunay na nangyayari, hindi lahat ng bumalik ay kaaway. May isa sa kanila ang hindi dumating para manakit, kundi upang pigilan ang mas malaking panganib. Habang nag-aaway ang dalawang nilalang sa gitna ng dilim, mabilis na hinila ni Kapitan Raul si Carlo at ang kanyang ina palayo. Ang ingay ng kanilang sagupaan ay pumuno sa buong bahay. Ang tunog ng matatalas na kuko na dumadaustos sa kahoy, ang malalalim na pag-ungol, at ang matatalas na hiningang tila nagpapahiwatig ng matinding galit. Ang mas malaking halimaw ay tila walang ibang nais kundi sirain ang lahat. Sinugod nito ang mas maliit na nilalang, pilit na tinutulak ito sa pader. Ngunit sa kabila ng laki nito, lumaban ang unang nilalang. Para itong may panata, hindi nito hahayaang mapahamak ang mga tao. "Umalis na tayo rito," sigaw ni Kapitan Raul habang inaalalayan ng iba, palabas ng bahay. Pero bago sila tuluyang makalabas, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Ang mas malaking halimaw ay tumilapon palabas ng bintana. Bumagsak sa lupa na tila nawalan ng malay. Dahan-dahan nilang nilingon ang natitirang nilalang. Nakatayo ito sa anino, humihingal, tila sugatan mula sa laban. Ngunit hindi ito lumapit sa kanila. Sa halip, isang huling tingin ang ibinigay nito kay Lola Biring bago ito tumalikod
at tumakbo pabalik sa kagubatan. Tahimik ang lahat. Hindi nila alam kung dapat ba silang matakot o magpasalamat. Ang isang halimaw ay nilabanan ng isa pa. Pero bakit? Lumapit si Lola Biring sa kinahigaan ng mas malaking nilalang. Wala na itong buhay. Hindi lahat ng nasa dilim ay masama, mahina niyang sabi. Minsan may mga nilalang na pumupunta para protektahan tayo. Napalunok si Kapitan Raul. Alam niyang may mga bagay sa mundong hindi nila lubos na maiintindihan. Ngunit ngayong gabi, isang bagay ang malinaw, hindi lahat ng halimaw ay kalaban. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik ang katahimikan sa bayan. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, hindi maiwasan ng ilan na mapatingin sa kagubatan, tinatanong ang sarili, babalik pa kaya ito? At kung sakali mang bumalik ito, dapat ba silang matakot o magpasalamat?